Chill Talk. Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So today we are joined by our guest, Dan C. Lopez. He is known from his performance in a short film Bahandi that made him won the Best Actor during the fourth Cebuano Film Festival in 2018. He is also nominated as the Best Actor and Best Supporting Actor in the 2020 for Sinulog Film Festival, as well as the lead actor for Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim 2021 at the Hotel Quarantine episode. And most notable awards that he will get is one of the international awards as one of the best actors. And with that, Dan C. Lopez, thank you so much and welcome to the show. Thank you so much for being here. Yes, hello. Good day, everyone. And PJ, hello. How are you? I'm doing good. Anong tawag nito? Madaming tinapos this week. Pero at least pag Friday kasi, ito lang yung pahinga ko for recording. So how about you, Dan? How was your week? My week, kinda busy but laban pa rin. at least it's better to be busy than be idle. Okay. So let's just jump into it because looking at the careers of different actors and actresses, I think one of the key features na tinitignan sa mga actresses is yung katawan. And correct me if I'm wrong, but I think body shaming is mostly observed, especially sa mga pagkuha ng mga leading actors. Pero sometimes casting directors are kumukuha din ng mga actors and actresses na hindi naman yung perfect figure. Pero on your part, Dan, saan nagkakaroon ng point of discrimination sa pagkuha ng mga actors and actresses? And sometimes, kailan naman yun nawawala pagdating sa casting processes? Okay. PJ, dati I was body shamed also. Kasi I gained 86 kilograms or 80. Mm-hmm. So parang tumaba talaga ako. Sabi ng ibang directors, Dan, magpapayat ka kasi ang pangit to tignan sa TV, sa film. So lumaki yung mukha ko. Tapos yung chan ko medyo kita sa TV. Tapos yun, nagpapayat ako. Then I lose weight like nag-lose ako ng 10 kilograms. So naging 70 ako, 69. And then may iba na namang director nagsabi, Dan, ang payat mo, medyo hindi healthy tignan. Or Dan, mas gusto ko yung chubby mo na mukha. Mm-hmm. So, parang nadi-divide kasi may ibang directors na gusto mataba ako, may iba rin na gusto payat ako. And then mostly talaga, lahat ng directors na naka-work ko, Cebu-based man or Manila-based, gusto talaga nila yung parang fit and lean. So, pero depende rin talaga sa role na ibibigay. Kaya, for example, if father role ka, dapat medyo may laman yung katawan mo. So, if kung parang baby boy naman or parang leading man, so dapat payat ka. So, depende talaga PJ sa director's choice nila kung anong gusto nila. Kasi based dun sa sinabi mo nung naging chubby ka, I think one of the diets na trinay mo is yung crush diet. How did that affect your body? What are the challenges and the pros naman na kinaharap mo while doing the crush diet? Parang nag-mood swings talaga ako and then parang galit ako kahit anong gawin ko. Tapos parang lazy ako palagi, parang natutulog lang ako, tapos umiinom lang ako lagi ng water kasi parang nadi-dehydrate ako. So parang hindi ko advice sa mga sa mga viewers natin, I mean listeners na hindi ko i-advise na mag-crash diet kasi hindi talaga healthy. So better na lang if gusto nila mag-diet,
ikat lang nila yung rice, ano lang sila, 2 boiled of eggs, tapos vegetables, like chicken, pwede lang chicken kasi kinat ko rin yung pork ko at saka beef. So, yung meat ko is chicken lang at saka fish. Tapos, veggies, kamote, yun, 2 boiled of eggs. Tapos, drink lot of water. Yun. Kasi yung crash diet, ano ba talaga yung ginagawa mo talaga nun? Kaya bakit ka nahirapan nung nag-weight loss ka gamit nung method na yun? Yung crash diet, yung parang umiinom lang ako yung parang pangpapayat, tas minimal lang yung kinakain ko, like parang once a day lang, ganun. Tapos kunwari in one day skyflakes lang, like 2 skyflakes lang, tapos okay na yan. Tapos meron din kakilala ko for 1 week nag-try siya ng water diet lang. So water lang siya for 5 days and then sabi niya hindi talaga healthy. Kasi parang kailangan din talaga ng pagkain, ng food intake, hindi talaga siya yung inaalis. Kasi yun nga rin yung nakikita ko ng mga pero patok daw talaga siya kasi crash diet, pag talagang kaya mong abusuhin yung katawan mo, kind of works. It kind of works, pero is it worth it? So at least galing sa'yo na hindi siya worth it. Hindi siya worth it lalo na pag nag-work ka, tapos nasa shoot ka or may biyahe ka, talagang dapat ka talaga kumain kasi yung energy mo talagang maglo-low yung energy mo. Unless kung sa bahay ka lang, pwede ka mag-crash diet kasi parang gusto mo lang matulog or humiga ka lang, parang ganun. Pag-aalis ka, parang hindi talaga kaya. Oo, kasi yung susunugin ng katawan mo eh. Diba? So, looking back doon sa earlier stages ng career mo, ano yung mga naobserbahan mong behind the scenes nung ikaw ay nag-appear sa isang Nonoy Zuniga music video? Kasi for sure, being part of the music video ay you saw the behind the scenes ng mga camera works, ng mga directors, and how did that affected your mindset in pursuing acting? May tanong ako, bakit mo yan alam? Oh yeah, I appeared one of his music videos, tapos that was his first Visayan song, tapos ako yung nasa music video niya. Actually, parang sa music video na yon, I played as the young Nonoy Zuniga, parang ganon yung theme ng story. Nakaka-amaze kasi yung team na yon is from Cebu, so parang nakilala ko na rin. Yan. Yung na-observe ko naman is parang mas technical talaga sila. Parang gusto nila maraming takes para maraming options, ganon. Okay. Oo. And as well as during your journey, isa sa mga kinareer mo din is yung pagtuturo sa ESL. So, paano mo siya, one of the questions na na-curious ako, kasi as probinsyano, from Cebu ka, from Bicol ako, hindi mawawala yung accents natin. And when teaching English online, ano yung mga ginawa mong way para ma-overcome mo yung lumalabas yung accent natin pag nagtuturo ng English, lalo na sa mga ibang bansa? Actually, hindi talaga yun online. Parang talaga, man to man, talagang nakikita ko talaga yung estudyante. So, mga tinuturuan ko is mga Japanese, Korean students. Yung accent naman, like natural lang, yung parang basic English, and then yung conversation parang normal lang. Hindi ako yung iba kasi parang in-exaggerate nila, yung parang magbe-British sila accent, yung American accent. Yung ako, yung typical English lang, yung the normal lang na English. Mas na-appreciate nila yun, di ba? Oo, totoo, kasi hindi mo ino-over ba. At parang anong tawag nito, mas komportable sila na kahit yung accent nila as Vietnamese, yung accent nila as Korean lumabas, kasi
yung teacher Oo. nga nila, lumalabas yung accent. So at least comfortable sila sa ganun. Oo. Yun. Tapos, isa sa mga na-share mong experiences dati ay gusto mong maging kontrabida sa isang role. Pero, one of the conflicts that you have is napakaamo ng mukha mo. But, since on your part, sabi mo, kaya mo naman siyang i-portray, ano sa tingin mo ang mga techniques and strategies para ang isang maamong mukha magiging intimidating as a villain? Yeah, lahat talaga ng directors ko na naka-work with, gusto talaga ako yung parang bida, yung inaape, ganun. Pero may challenge ako, isang director dito rin sa Cebu na try natin, parang psychopath yung role ko. Yung parang nang-rape, ganun, parang baliw-baliwan, ba ganun. Tapos, naman, talagang pinangit talaga nila yung mukha ko. Linagyan nila ng eye bags, like hanggang sa cheek. Tapos, pinapatubo yung bigote ko, like, tapos yung hair ko, ginawa nilang messy. Pero sabi pa rin nila, Sir Dan, parang, naman, ang gwapo mo pa rin, sabi, parang hindi naman convincing. Pero, yung ginawa ko talaga is parang, basta ginawa ko talaga yung best ko, tapos parang ginawa ko yung maging kontrabida look, and then, yung acting ko parang nakakatakot, na pang psychopath talaga. So, i-send ko na lang sa'yo yung link, sir, if convincing ba yun. Pero sabi naman nila, sabi naman ng team, tsaka yung mga nakapanood, sabi naman nila, wow, amazing, nakakatakot ka doon. Tapos sabi nila, ay, Dan, grabe, parang iba yung atake mo doon sa film na yun, ibang-iba. So, parang nagampanan ko naman, in all fairness. Kasi parang it's a challenge kasi pag sinabing kontrabida, automatic ang tingin ng mga tao yung laging galit, hindi yung talagang masungit, 'di ba? Hindi maamo ang pagmumukha. Pero some of the movies na napanood ko ay yung mga kontrabida, yung pa yung may pinakamaamong mukha kasi hindi mo aasahan na sila. 'Di ba? Mas nakakatakot nga yun compared sa mga intimidating na persona. And aside in connection with different persona, I think some of your roles regarding where you are an HIV survivor, and sometimes yung kinalbo mo pa yung sarili mo doon, and you also portray different roles you portray different roles that reflects on different kinds of illnesses. During those times na nagpo-portray mo yung mga ganong role, how did it help you become more aware sa iba't ibang illness na nag-i-exist sa palibot natin? Actually, advocate talaga ako sa mga klaseng illness kasi I've done an HIV survivor, and then nag-play rin ako ng cerebral palsy, yung may mental health problem, yung autism. Parang very special sila sa heart ko kasi parang dati kasi I was bullied when I was young, so parang nafe-feel ko yung nafe-feel nila ba, na parang yung iba parang binabati ko sila sa society, ganun, kasi ganyan nga sila. So parang gusto ko naman ma-share sa mga viewers na may hope ang kahit may sila, may HIV sila, yung autism. Yung tipong may representation sila in mass media. Yes. Pero yung pinortray mo sila, kasi to be honest, that those kinds of roles are very sensitive kasi baka pag namali ka ng portrayal, lalabas na nanlalait ka. So, how did you consult people that had autism, that has cerebral yung may palsy cerebral palsy. How did you consult them para mas makuha mo kung paano mo sila ipoportray on screen? Actually, I'm a nurse by profession, so parang alam ko na kung paano, kasi na-discuss namin yan yung college pa ako. So,
na-discuss yan, yung parang if cerebral palsy, yung parang may defect yung body nila, then the facial expression, and then for the HIV, yung maglulose ka ng weight, and then yung cerebral palsy also, nanood ako yung video sa MMK, yung pinortray ni Maha Salvador kasi nag-play rin siya as cerebral palsy. Yun, pinanood ko talaga yun from start to finish kung paano niya mag-act sa sa cerebral palsy. And then yung autism naman, there are a lot of kinds of autism pala. So yung autism, may autism na yung parang intellectual autism. Yung may autism rin yung parang hindi magka-eye to eye contact. Yung parang nagsasalita ka pero parang hindi siya nakikinig sa'yo, ganun. So, nanood din ako ng videos like My Special Tatay. Yung I was about to say that. Oo. Yung role niya is the intellectual autism. So, yun. Yung iba rin na panood ko is yung autism na hindi nagsasalita. Oh, so may nagsasalita but lang, ganun. Oo, so yun. Binase ko siya sa videos, and then I've also done my research, and then nag-ask rin ako sa yung friend ko na who works dati sa isang yung psychological facility. So nag-ask ako if yung okay lang ba ito or anong hindi, ganun. Kasi tawag yun nga, like I said, kasi parang tawag niyan, it's either pagtatawanan ka or mai-impress sila sa performance mo. Ganun, yun lang naman yan. There's no in-between sa ganung roles. Kaya, it's a good thing na nakuha mo siya in a good way. Tapos, ito, I am curious dito sa take mo. Kasi during this age of cinema, karamihan sa mga tao, syempre, attracted tayo sa mga main actors, di ba? Main actors, main actresses, yung mga bida. Pero sa tingin mo, Dan, ano naman ang importance ng mga supporting actors para mas mapaganda ang kwento ng isang pelikula? Yeah, may isang video or speech ata yun. Hindi ko naalala if kung saan. Basta napanood ko lang. Sabi niya, I remember. Sa PBB yung si Angie. Sabi niya, she started daw like extras, like best supporting actress, ganun. Parang hindi talaga siya napansin kasi yung palaging napapansin is yung mga mainstream, like for example, yung mga Piolo Pascual, Lavi po, ganun. Tapos, may nagsabi sa kanya na hindi daw mabubuo yung kwento if wala yung best supporting actress, yung extra, ganun. So parang sa akin, importante talaga kahit hindi masyado silang napapansin ba, kasi sila naman rin nagbibigay ng buhay sa sa film industry, yung mga extra, yung best supporting, kasi kung wala naman sila, hindi naman matutuloy yung kwento, diba? True. Kasi ito para na-realize ko as an actor, nakita ko na magaling kayo mag-control ng mga emotions ninyo. Pero was there a time na kung ano yung emotions na pinortray mo sa isang eksena, nadala mo bigla siya off screen nung nag-cut na, pero yung emotion pa rin ng eksena dala-dala mo pa rin sa mga kausap mo? Yes. Yung parang yung confrontational scene ko with my mom, tapos umiyak ako ganun na. Nung nag-cut na, umiyak ako kasi na-remember na umiyak lang ako after cut. So umiyak lang ako mag-ulhol. Tapos na-remember ko lang yung yung mom ko. So sabi nila, "Wait, done, cut na." So wala lang, na-touch na ako sa scene na yun. So yun lang, parang umiyak lang ako like 1 minute ganun. Kasi after the cut. Kasi nadala nga ako, so parang kinontinue ko na lang yung iyak ko. Ito pala, before I proceed with the next question, in connection doon sa emotions, when you are reading a script or when you are analyzing films, ano ang mas tinitignan mo? Yung dialogue or yung mismong mga actions lang ng mga characters? Kasi I think there's a difference
na ang pinag-aaralan mo lang is yung storytelling and pati yung performance nung actors and actresses? First is nag-read ako ng whole script. Vinivision ko yung situation muna, kung bakit ganito yung nangyayari, ganun. And then after that, magpa-practice ako sa room ko. Yung mom nga, sabi niya, "Uy, okay ka lang dyan, ba't ka nagsasalita mag-isa dyan sa kwarto ko?" "Mommy, I'm studying." Sabi ko sa kanya. So, sa kwarto ko, for example, my lines. So, parang binibigyan ko ang iba't ibang flavor yung lines ba kung paano mag-deliver nito. Kasi, depende kasi sa director if kung anong gusto niya, how to deliver that line ba. For example, pag-deliver ka ng line na ganito, if na vision ko parang galit siya, pero yung vision pala ng director is parang hindi galit, pero may impact ba, yung parang may laman yung ibig sabihin ng lines na yon. So parang practice ako ng ibang delivery of lines kung paano siya. Then after, yan, yung sabi mo kanina, yung actions, kung paano ko mag-portray sa action. If, for example, sana ko lalakad dito yung portion dito ba sa left o sa right, or how do I say it, with actions ba, with my hands, or eye-to-eye contact with my ka-eksena. So, yan. Pinapractice ko lahat. Hindi lang yung lines, but pati rin yung action. So, parang, ano ba yan? Yung parang lahat yung pinapractice ko. So, yung lines, actions, and delivery of lines, ganun. During a scene, may mga times bang nag-improvise ka ng linya, nag-improvise ka ng gestures, tapos imbes na i-cut kayo ng director, nasama pa siya sa final cut? Oo. As in, marami talaga. Kasi parang nagustuhan niya, ay, mas okay yun, Dan. Kasi parang yung parang nag-improvise ako ng lines, tapos mas medyo nakalimutan ko yung lines ko, parang iniba ko ba. Tapos later ko na-realize, ay, mali pala yun. So sabi ko, direct, take 2 kasi nakalimutan ko yung lines ko. Siya, ay, okay na yun, mas maganda nga yun kasi blah 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 blah. So parang, yeah, okay lang naman. Pero depende pa rin talaga sa director kasi may iba perfectionist. So, cut mo lang yun, take 2 ulit kasi nakalimutan mo. So yeah. Pero ay, sorry. Sige lang. Sorry, baby. Sige, ano po? Pero kasi parang it kind of validates na pag ganun yung response ng director, syempre nakakatuwa din sa part mo. Ay, wow, nagustuhan nila yung performance ko, di ba? Oo. Pero may iba rin na parang ayaw, parang gusto i-retake. Oo. I think parang part na yun ng industry na mag-a-adjust ka talaga sa iba't ibang klase ng director. Director. Kasi may iba, i-consider lang yung iba, parang gusto talaga yung nasa script talaga. Oo. Tapos one of the things that I found interesting about you is that you are a self-studied na actor, and in a competition held by Global na nagpanggap kang isang news reporter. Sinong news reporter ang tiningala mo para magaya mo yung mannerism at maging legit na news reporter? Oh my gosh, actually, one of the hardest roles talaga yung news reporter kasi, oh my God, nahiya ako dyan. Nahiya ako sa question mo kasi parang ko siya na-portray ng maayos. Actually, tinignan ko yan lahat ng videos ni Atom Araulio. Tapos, nanood din ako yung kay Cara David, at saka yung mga glimpse lang like from 24 Oras, TV Patrol, kung paano sila mag-report. So, ang hirap pala. Ang hirap talaga, totoo. Like, isi-send ko sa'yo later if okay ba yun. Oh, pero sure. Para naman sa production, okay lang daw. So, okay lang naman dan. Pero para sa akin ba, for my own, parang hindi ako convinced. Yan. So, parang hindi lang sila yung nagsasalita, no? May iba kasing dating ng mga news.
Kasi parang ang yung pagsasalita nila ba parang very fast, tapos yung parang nagbibigay ka talaga ng news as in news, like parang yung nanonood sa'yo or yung nakikinig sa'yo talagang pakikinggan ka talaga ba. So parang yung ginawa ko parang my gosh, ewan ko ba pasado yun, pero okay naman daw, pero as an actor sinabihan ko talaga yung director like mag-take 10 tayo or take 15 para mapili nyo kung ano yung pinaka the best, sabi ko. Which is okay kasi madaming pagpipilian kaysa sa one take lang siya. And ayun nga, balik tayo dun sa pagiging mong self-studied na actor. Ano yung mga natutunan mo when it comes to the performances of John Lloyd Cruz and Brad Pitt na isa sa mga hinahangaan mong actors? Ano yung mga qualities nila na ini-incorporate mo on your acting style din? Brad Pitt and Leonardo DiCaprio siguro yun. Si John Lloyd kasi very in character, lalong-lalo na yung sa the trial na movie niya. Parang ang ganda kasi yung parang role niya ata is may mental health problem ba. Talagang very convinced talaga ako dun. Yes, totoo yung sabi mo, self-studied actor talaga ako kasi I was not given a chance to do a workshops. Mas nag-workshop pa nga ako sa singing tapos sa modeling. Sa acting, hindi talaga. Parang ano lang, through watching movies, teleseries, yan lang talaga yung parang ano ko, parang kinakopy ko lang the way sila mag-act yung sa TV, ganun. Tapos hanggang sa parang sa practice like self-practice, parang na rin, parang nag-improve, ganun. Kasi dati talaga PJ, if magbitaw ko ng lines, parang stutter, ganun. Yung parang mabubulol ako ba if magsasalita ako, ganun, sa mga lines ko. Tapos parang kulang ng life the way ako magbigay ng lines. Tapos parang very stiff ako pag naka-eksena, parang wala masyadong movements ba. Parang nakatayo lang ako tapos nagda-dialogue, ganun. Pero at least year by year parang nag-i-improve naman ako from 2013, ganun, 14, 15, 16, ganun. Kasi parang naging nature na rin ng job ko na palaging nag-acting. So parang nag-improve rin every shooting. Pero during those times na ginagawa mo yun, sino ang biggest critic mo na lagi mong pinapakinggan, whether positive or constructive feedback ang binibigay sa'yo? Okay. I think yung director ko, si Direk Jenny Cavidad, nag-direct din siya dito sa ABS-CBN Cebu dati ng mga teleseries. Tapos sa kanya ko talaga natututunan yung paano mag-deliver ng lines, paano yung movements, yung actions. Kasi pag nagtuturo kasi siya PJ, spoon feed talaga, yung parang talagang ibibigay talaga lahat niya. Parang siya na lang talaga yung mag-acting, hindi na lang ako. Kasi parang gusto niya ba na para matutunan mo talaga ba. Yan. So yung magdi-deliver ako ng lines, sabi niya, i-modulate mo muna yung boses mo na pababa. So ganito ba direct? So yan, okay, better. Parang ganun. So parang ginaguide ka niya palagi. Tapos yung movements ko, action, parang pinoportray niya kung paano mag-act ba. So which is I like about her kasi parang nag-actor rin siya tapos nagde-director rin siya. So dalawa. Okay. Yeah. And also as an actor, ano yung sa lahat ng mga nare-receive mong feedback, ano yung mga common na sinasabi sa'yo that often na nakaka-offend sa'yo, and at the same time, ano yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo na nakaka-flatter din sa'yo? Mag-think muna po sa na-offend ako. Siguro yung nagsisimula pa lang ako. Siguro. Kasi ngayon, wala na ako natatanggap na negative feedback. So dati lang siguro yung parang hilaw
hilaw daw yung acting ko. Mhm. So, ano ba yan sa Tagalog? Hilaw ba yan? Hilaw. pa rin, Oo, diba? hilaw. Hilaw. Hilaw Mhm. daw. Yung parang hindi nag-shine or hindi nag-bloom. Tapos, hindi to offensive, but parang ini-instill ko siya sa mind ko palagi. Yung may nagsabi sa akin na director na pag iiyak daw yung isang aktor, dapat daw hindi daw pangit tignan. Kasi yan yung weakness ko kasi when I cry, I cry like a baby kasi yung parang iyak ako na parang baby. So parang sabi niya, Dan, dapat yan yung i-work on mo, yung parang hindi ka parang pangit tignan umiyak, hindi parang bata. Ganon kasi umiyak talaga ako na parang bata. Hagulhol talaga. Oo, tapos yung lips ko lumalapad, yung mukha ko lumalapad, yung cry baby talaga. So yan yung i-workout ko palagi. So every time ngayon mag-a-act ako, yan yung ini-instill sa mind ko na Dan, huwag kang mag-cry baby, yung parang natural lang na yung tululuha lang, pause, tapos tululuha lang, yun. Tapos yung positive siguro, yung parang Dan, ang galing mo, nakaka-inspire. Pero yung number one talaga is yung Dan, nakakaiyak naman yung acting mo, nadala talaga ako. Yan, kasi parang naka-flatter ako dyan kasi parang na-convince ko yung audience ko na napaiyak ko sila. So parang fulfilled ako doon sa acting ko kasi napaiyak ko sila. Na parang legit yung legit yung ginawa mo. Yan. Legit yung acting ko kasi umiyak siya. And during your days na nagsasali ka sa mga pageant, ano yung mga na-discover mong difference when projecting yourself on stage and projecting yourself sa camera? Actually, yung sa pageant ko, that was unexpected talaga kasi I was scouted one of the famous clubs here sa Cebu. Tapos, ayaw ko talaga kasi wala naman akong talent sa pageantry or like yung runway, ganun. Tapos, Q&A pa. So, may stage fright ako. Tapos, paano pag Q&A? 30 seconds lang yung ibibigay or 1 hour. So, I have 1 minute. So, parang, you need time to think ba for your answer. So, kung sabi ko sa kanya, ay ate, wala akong talent dyan, ganun. So, just give it a try, malay mo, manalo ka. So, ay ate, ayaw ko talaga, sorry. So, then next week, nakita naman kami ulit, unexpectedly. So, sabi niya, it's you again. So, it's you again. Baka gusto mo na mag-join sa pageant. Ganun. Kasi parang organizer siya ba? One of the organizers. Ko, ay ate, sorry talaga. Hindi talaga kaya siya. Hindi mo pa nga natatry. What if i-try mo? Malay mo. Sige na. Siya nga. Sabi niya, I trust you. You should trust yourself also. Sabi niya. So, doon, napaisip ako, nga, no? What if i-try ko lang? Kahit ngayon lang. One time lang ba? So, yun. Kumuha siya ng form at saka ballpen. Eto na. Ilagay mo na yung name mo dyan. Na-fill up ako. And akala ko, official candidate, one of the official candidates na ako, hindi pa pala. So, may go-through pa pala yung mga screening, ganun. So, from top 60, naging top 30 kami, then naging top 19, and then, to make it short, I ended up second runner-up. Ay, wow. For my first pageant ever. Tapos, inter-school pageant yun. Like, lahat ng schools dito sa Cebu. Oo. Like, Southwestern University, University of San Carlos, University of the Philippines sa Cebu. So, marami talaga, like, lahat ng schools dito sa Cebu nagko-compete. So, I ended up second runner-up with my very first pageant ever. Like, oh my gosh. Kasi yung nanalo naman tsaka first runner-up, given na yun na talagang mananalo sila kasi kontesero yun. Ako nga first timer, okay lang na second runner-up. Okay lang. Malaking achievement na yun. Kahit nga ata top 10, masaya ka na nun eh. Kahit top 90, okay na yun. Basta official candidates ka lang, okay na yun. Ano pala ito, to give track. Recently kasi napanood ko yung pelikula na Tick Tick Boom, which was about
Yung kay Yun, Jonathan. yun ba yung kay Vanessa Hudgens? Tapos And kay then, Andrew Garfield. yun. Na pinortray ni Andrew Garfield yung role ni Jonathan Larson, isa sa mga nag-start nung modern Broadway sa US. Yeah, oo. Pero Di ba namatay ba yun? Oo, namatay siya sadly. Yeah, oo. Yung tipong namatay siya before the day nung grand concert nila. Grand concert. Yeah, I remember, yeah. Yung lahat ng preparations nandun, minadali niya talaga lahat. Pero eventually, hindi siya nakahabol. That was a very unfortunate event. Pero yun nga, given those things, and as a person having a background in theater, ano sa tingin mo ang charm and appeal ng panonood ng theater performances compared sa panonood ng pelikula? Okay. Ako kasi, mostly dito sa mga Cebuano actors, if papipiliin daw sila theater or TV or film, mas gusto nila theater. Pero sa akin, iba yung pipiliin ko, TV and film, kasi mas madali. Tapos parang theater kasi parang lagi ko nagsi-stage fright, so parang rare lang talaga ako mag-theater. But for me, yung charm is parang iba kasi sa theater tsaka sa films. Ang theater, parang ina-exaggerate mo lahat ng ginagawa mo on stage kasi para mapansin ka. So, yan lang yung nakikita kong difference or sa film at saka sa TV. Sa film at saka sa theater. Yung theater, exaggerated yung acting nila. Pero, hindi exaggerated na in a sense na pangit. Parang exaggerated pero maganda pa rin. Yun. Kasi kasi pag hindi exaggerated ang performance mo sa theater, walang dating sa audiences, lalo na kung nasa stage ka. Totoo. Diba? Yun din yung nakakaano dun eh. And also ito, I am very curious kasi given all the success that you have, for sure your family ay nanonood ng mga pelikula mo. I am curious, how do you describe your stories, your films doon sa kapatid mo na part ng deaf mute community? Emotional naman tayo dyan. Ano ulit yung tanong mo? I know, how do you share? Kasi I think one of your dream roles na gusto mo talagang gawnapan is yung maging deaf mute ka sa isang role to honor your sibling. Yes. 'Di ba? Pero yun nga, how do you describe yung mga ginagampanan mong na movie, short film, series doon sa kapatid mo na deaf mute na hindi naririnig kung ano yung sinasabi mo on camera? Yeah, that's very hard kasi parang if lives lang naman, 'di ba, parang hindi naman yan yung naririnig yung mga lines ko. So every time na may movie ako or series na may subtitle, ipapakita ko talaga yan sa kanya kasi may subtitle. So parang mas naiintindihan niya ba? Kasi kung walang subtitle, hindi naman niya maintindihan kasi. So yun, pag may subtitle, dyan ko ipapakita sa kanya. And then actually very proud talaga siya sa akin. Like for example, may mga magbibigay sa akin ng mga products for endorsement, talaga siya yung magka-camera, siya yung magvi-video. Kasi magaling siya sa yung para mag-camera at saka mag-editing. Oo. So parang grabe yung support system na kukuha ko sa brother ko. Kasi ano tawag nito? Na-curious ako since I also had this friend na part ng deaf mute community. Pero sadly, hindi ako marunong mag sign language. Pero na-share niya sa group chat namin na nagustuhan niya daw yung A Quiet Place. By any chance, napanood niyo yun? Kasi na-highlight dun sa A Quiet Place yung sign language as form of communication. Ang yung gusto rin ng brother ko yung movie ni Carlo Aquino tsaka ni Maine Mendoza. Ay, oo, maganda rin yun. About sign language rin yung so natuwa rin yung brother ko sa sign language. Kasi parang kung tutuusin, there's so many
there's so many medias na konti lang talaga ang nag-highlight ng ganong storytelling. 'Di ba? Ang pinaka-recent ata yung Eternals, yung Marvel, kasi yung isang character doon ay deaf mute talaga siya. So that was a good parang additional representation. Oo, totoo. Pero ikaw, Dan, since parang malapit ito sa puso mo, ano ang qualities ng isang director na hahanapin mo in case na magpo-portray ka ng isang role na deaf-mute? Do you consider kung sino yung magdidirect niyan or just for the sake na makapag-portray ka as deaf-mute sa isang role? Medyo mahirap yung tanong mo, ha? Char. Siguro, gusto ko yung director siguro yung mahaba yung pasensya. Mhm. Kasi, ang hirap kasi mag-sign language eh. Kasi, yung parang word by word, tapos action by action. So, yun, like for example, I love you. So, may sign language ka for I love you. Mhm. Ganon. So, parang, my family is, yung parang, yung every word, may action yun. So, parang, ang hirap mag-memorize ng action. I mean, action ba compared sa words. Mhm. Mhm. So, talagang, Ganun. mataas na pasensya talaga eh. Pasensya kasi if kung wala, patay tayo dyan. Pero hopefully, once you have that role, papanoorin ko yun kasi I think that is your biggest dream role talaga, and for Talaga, sure yan oo. yung ibubuhos mo yung todo performance mo eh. And Oo. sa At saka PJ, baka hindi pa ako nabibigyan ng role for deaf mute kasi baka nakalaan yan for someone else or mas bigger production siguro. Mhm. Kasi may nag-attempt pero hindi natutuloy. So I think parang may plano siguro si Lord in the Mhm. near future kung sino talaga magdidirect niyan. Mm-mm. So parang very talaga malaki yung production siguro or parang ewan ko. At least mas malaki. Still At least, hoping. at least mas okay yan, di ba? Mas malaki yung audiences mo. And in connection dito sa nararamdaman natin during the pandemic, kasi in your short film na Isolation, you portrayed a person na nagsuffer ng loneliness. Diba? Nagsuffer ng loneliness and suicidal tendency during the pandemic. During the pandemic. How did that made you become more aware na kung ano yung nararamdaman mong loneliness in real life? Kasi let's face it, all of us are facing challenges during the pandemic. How did it reflect on your own mindset then by portraying that role? Actually, yung storyline na yon is lonely siya during the pandemic, and then nag-cheat yung role ko. Mhm. And then yung parang nakipag-break yung wife ko, and then it lead to suicide. Parang, pero hindi ako natuluyan, yung parang attempted suicide lang ba. Mhm. So yan, actually parang dama ko rin yung character in terms of that scene, yung suicide scene at saka loneliness scene. Kasi 2021 rin yun eh. Parang nag-increase pa rin yung COVID dito sa Cebu kasi Cebu is top 5 of the most maraming COVID cases. Number 1 kasi Quezon, so number 2 Cebu. Mhm. So yan, nakatulong talaga siya. Like really, like 100%. Parang take 1 lang ako dun kasi parang binuhos ko lahat. And then yung cheating naman, medyo mahirap yun kasi I'm not married yet. So parang ang hirap naman mag-portray ng may asawa. So yung sa pandemic, I was really depressed kasi from March 2020 to August 2020 na-stop yung Cebu entertainment industry dito kasi nga nag-pandemic, nag-lockdown. So nakakasad kasi I've been in the industry, in the acting industry or in the entertainment industry for 12 years at tapos parang biglang nag-stop. Like ang hirap kasi parang paano ba to?
walang extra income, ganon. Mhm. Tas, pero meron naman ako mga online guesting, ganon, parang ano lang to make some noise, pero depressing talaga kasi parang hindi mo nagagawa yung mga gusto mo ba. Mhm. Yun. Pero anong tawag niyan? Malapit kasi I think sa March 19 you will be receiving an award from your Might be receiving. might be receiving. Might be receiving. And one of the things na naalala ko doon kasi may napanood akong isang episode ng Friends na parang si Joey, yung isang character doon, nominated din for an award. Tapos dalawa yung pre-practice niya. Nag-practice siya ng acceptance speech, tapos nag-practice din siya nung clapping, yung pag hindi natagay pangalan. Okay. Yung paano siya magka-clap na pag natatalo. May ganun ka rin bang form of mind setting na hindi mo ina-assume fully na ikaw mananalo, but at the same time, meron ka ding pinapractice na glimmer of hope na pag in case na manalo ka for Best Actor? Sa totoo lang, yes. No, I wouldn't lie to myself, but yes, totoo. Kasi malay natin, di ba? Baka naman. So, pinapractice natin kasi what if pagpunta mo dun sa stage, wala kang ma-speech kasi parang shock ka talaga, like, oh my God, anong sasabihin ko? So yeah, nag-practice ng konti, yung sino pa sasalamatan, gano'n. Nakakaya, pero yes, to be honest, it's a yes. Yeah. Pero I think that's actually pretty normal kasi parang at the end of the day, parang gusto din naman nating magkaroon ng dagdag achievement sa atin, 'di ba? Pero hindi tayo yung ano tawag niyan? We don't get our hopes too high. Yes, totoo 'yan. Pero hindi kasi rin parang tayo masasaktan. True. Yung parang like go with the flow lang, tas parang in the moment ka ba? Kasi wow, nominated ako. Ano kayang speech ko if ever ganun? Manalo ko. Ayun. Okay, so with that, diretso na tayo sa pinaka last question natin in this episode. Kasi looking at in the industry, looking at your career as an actor na nag-blossom sa mga international awards and national awards, but at the same time, hindi pa rin na-highlight ang ating movie industry when it comes to indie films. Ano sa tingin mo ang mga magandang forms of advocacy or forms of information dissemination para ma-highlight din ang mga nasa part nyo sa independent industry? Kasi correct me if I'm wrong, kasi ang indie films ay ito yung mga movies na hindi budgeted ng mga big productions like GMA, that's true. TV9, hindi yan covered ng ganun. That's why less exposure sila. So, like on your part, yung mga Vega Films or Magic, ganun. True. How can we be more exposed kasi sa mga indie films? Yeah, actually, it's a very hard question kasi dati, may interview si Sue Ramirez, umiiyak siya kasi may film daw siya na parang ayun sa sinehan lumabas. Tapos parang Wednesday yung showing, tapos parang pinull out na on Saturday, hindi man lang nag 1 week kasi nga raw walang nanunood, ganun. Tapos umiyak siya, sabi niya ang hirap daw i-please ng ibang tao kasi gusto lang palagi yung mga mainstream like mga Kasniel daw, Lisken, ganun. So umiyak siya. So parang parang nagpo-promote siya na sana suportahan din yung mga independent films na nag-e-effort din sa industry na to, na gusto rin mapansin kasi PJ, ang hirap talaga gumawa ng film ever. Kasi yan yung budget, yung time pa, yung editing pa. Siguro okay na siguro if may ka-collaborate ka na
ng mga actors, yung mga cinematographers, okay lang if collaborate lang. Paano if ibang gusto may pay kahit independent film naman. So, yung ma-advise ko or ma-give mabibigay ko is sana one of these days, or hopefully I'm hoping na sana open din yung ibang tao na buksan ang kanilang isipan or kanilang puso na sana ang hirap naman mag-Tagalog na sana suportahan din nila yung mga independent films soon. Kasi para sa akin parang unti-unti naman nag-blossom na yung independent films ngayon, like Kita-Kita, yung ano pa ba yun? Yung na-shoot dito sa Cebu, nakalimutan ko, yung kay Jacqueline, yung Patay na si Jesus, independent rin yun. So parang at least 2 years ago, and then na rin ba, parang nag-level up na rin yung independent film. So yan lang yung ipre-pray ko, na sana yung iba na nag-open na rin na panoorin yung mga independent film, sana tuloy-tuloy. Yeah. Okay. And with kasi that, hirap talaga i-please ng mga tao kasi. True. So parang yan yung sasabihin ko na sana, and I'm inviting everyone na to please support us independent filmmakers. Yun. Okay, and with that, thank you so much, Dan, for guesting for guesting this episode. So if you want to follow Dan on social media, everything will be linked down below, from his Facebook, TikTok, so that maabangan nyo ang kanyang possible na award acceptance speech sa March 19. On your birthday. Birthday ko pa naman, so aabangan ko din yan. Actually, PJ, dalawa yan. Mm-hmm. For Saludo Excellence Awards for Outstanding Independent Indie Film Actor of the Year, and then also for Gawad Sining, which is I'm nominated for the film Mama Mayumi. So Best Actor, tsaka kahit isa man lang yan, mauwi ko. And hope, malay mo yung dalawa, kaya magdadoble ang speech mo. So, I am wishing you the best of luck. And sa mga nakikinig sa atin, please support our local independent filmmaker. So with that, this is your host, PJ, and this is Chill Talks Podcast. See you all next time. Bye-bye.